Tayo muna ay manalangin, dakilang Diyos sa langit, sa aming pong pag-aaral ng salita mo. Pagpalain niyo po ito at hipuin niyo po ang bawat puso at matransform po kami at ma-digest po namin sa aming mga buhay ang mga salita mo. Banal na Espiritu Santo, kayo po ang magturo sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lang po ako. Mataas, maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Okay po. So, bahagi pa din po ito ng ating celebration ng Love Month. At ang title po nito ay Christ Enduring Love. Nakita ko po yung ating invitasyon. At sabi ko, gawan ko ng mensahe para sa ating Sunday celebration. At alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig, pinalaganap niya ang kaligtasan at tayong lahat ay natagpuan ng Panginoon. Amen po. Totoo po yung sabi ni Gary, ang mga anak ko nga ho aking iniluluhod. Kasi nga po, may mga sariling desisyon sa buhay. At nung isang araw, nakita po ni Ate Gemma na yapos-yapos po ng anak kong bunso, si Pastor Edith. Ang sabi sa akin Pastor, ang tagal niya po ni Angelo, si Pastora, ako'y natutuwa. Alam niyo po, bahagi ng isang pagiging magulang, ipanalangin ninyo ang inyong mga anak. Totoo po yung pag 12 pataas na, 13 pataas, mahirap ng supilin. Kasi may mga desisyon na sa buhay, lalo kagaya ho ni Angelo, ni Israel, Kaya ang ginagawa ko sa umaga, sa aking devotion, kasama po yung aking mga apo at saka si Pastor Kate, akin po talagang iniluluhod sa Panginoon. And even po si Miko, ako talagang lumuhod, nag-intercede po talaga ako. Kasi nung si Miko lumalaki, ay medyo talagang may kapilyuhan, At pag ako nakasumpong, talagang grabe, At sabi ko, Lord, dalangin ko po yung aking apong si Miko. At kinamusta ko nga ho kay Hans. Sabi, Lolo, mabait na si Miko. At pumapasok na, So mga magulang, huwag niyong bibitawan ng inyong mga anak sa panalangin. Amen. Amen po. Okay ho, so bago tayo magpatuloy, binabati ko po yung ating mga kapatid na nasa Italy, nasa San Pablo, sa Santo Tomas, sa Malbar, sa Tanawan, na naka-online. At saan man dako na naririnig, napapanood itong ating online gathering, at the same time, live gathering. So, ang libro po ni Matthew, nakatuon po siya doon sa pagpapakilala sa Panginoon bilang Misaya. At sa libro ni Matthew, madaming sinambit yung salitang Christ. The Son of David, Son of Man, and Son of God. Lahat po yon ay nakapatungkol po sa isang Misaya na darating. Pag sinabing Misaya, tagapagligtas. Ang libro ni Luke sa pagka-human, ang libro ni John sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ang libro ni Mark patungkol po sa mga himalang ginawa ng Panginoon. Kaya ngayon, yung text natin, Matthew 21, matutunghayan po natin dito ang isang propesiya na galing po sa libro ni Zechariah at na-fulfill nung ang Panginoon ay nandito at nabuhay at tayong lahat ay naabot ng kanyang pag-ibig. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. At totoo po na babalik na ang Panginoon. Malapit na. At lahat po ng mga sinyales na siya'y babalik na halos na andyan na po. Kaya purihin ng Panginoon. In Matthew 21, verse 1 to 11, ito pong ating mababasa. Okay? And they approached Jerusalem. Sabi diyan,
As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two of His disciples. Ano po? So, papunta ho siya ng Jerusalem. At alam niyo po, at ang sabi diyan ay, nandun sila sa may Bethphage, malapit doon sa Mount Olives. Ano po? O Mount ng Olibo, bundok ng Olibo. At doon sa bundok ng Olibo ho, tanaw na yung Jerusalem. Amen. Tanaw na ho yung Jerusalem. Para bang nasa Tagaytay kayo, tanaw mo na yung Talisay. O something like that, ano. At yung pong Jerusalem ay lugar ng sacrifice. Ayan, ano po. Kaya dito po, huhulihin na si Lord, ano ho, ipapako na sa krus, at ang sabi niya, Ama, handa na ako. Ano po? Father, I am ready. O, handa na ako, Ama, na ialay ko ang aking buhay sa kaligtasan ng lahat ng tao. Okay po. O kaya ulitin ko po yung aking sinasabi lagi. Marami ho nagtayo ng religion, pero hindi po sila namatay sa krus at hindi nagbubo ng dugo. Isa lang po ang taong nabuhay sa lupang ito, ano po, na isinilang na walang kasalanan, ano po, sinless, na binigay ang kanyang buhay at ang tanging kaligtasan ay yung paglinis ng banal na dugo na tinatanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. O, kaya ho, nung makita niya yung Jerusalem, sabi niya, Ama, handa na ako. Ano po? Napakinggan ko nga po yung interview kay Chris Aquino. Ako'y nakadama ho talaga ng awa. At aking pinanalangin, Kasi nga ho, wala nang gamot na tumatalab ho kay Chris Aquino. At gusto pang mabuhay. At ang sabi niya, gusto ko pang mabuhay para doon sa dalawang anak ko. Something like that. Ano ho? Pero sabi niya, sa Lunes, may isang gamot na ituturok sa akin at pwede na akong mamatay. Kung tatalab, mabubuhay, kasi wala na nga akong gamot na ibala ang mga doktor dahil hindi na lahat tumatalab. Kakaibang sakit yun eh. Hindi ko alam kung anong sakit po yun eh. Ano po? Kakaibang sakit. Ano po? At ang sabi niya, gusto ko pang mabuhay para ko kay Bimbi at saka po kay Joshua. So binili na sa mga kapatid, ang dapat gawin, at kung ano man, ang sabi niya, pero kaba ko, habang pinapanood ko, may takot. Sa mga mata niya, makikita mo na may mga takot. Amen. So parang ganon, ang Panginoon, pagtanaw niya doon sa Jerusalem, ay yung Jerusalem ay lugar ng kanyang kamatayan. Palagay ko, kung ang Panginoon ay, halimbawa, umatras, at lahat ng sakripisyong dadanasin ng isang tao, at yung kamatayan sa krus ay isang uti-uting kamatayan. Para ba ho kayong, binabalatan ng buhay? Something like that, bugbog sarado ang likod, alas 9 hinuli, binugbog ang likod, binugbog ho yung likod. Kaya nga ho, nang matanaw niya yung Jerusalem, at natanaw niya yung lugar ng kanyang pagpapakuan. Kaya salamat sa Panginoon. So Matthew's purpose to present evidences that Jesus indeed is the Messiah as he fulfill biblical prophecy. So yun ang layunin ni Matthew. Ipakilala sa atin yung Messiah. Kasalamat, tayong lahat, nagbukas ng ating puso, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at tayo'y nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Amen, mga anak. Kaya tayo hindi titigil.
Hindi tayo titigil. Kaya nga enduring. Ano ha? Nag-endure siya. At hindi lang yung enduring, kundi kasama yung pag-ibig. Your love never gives up. Ano yung ating kinakanta? Hindi tumitigil ang Panginoon ng paghabol sa bawat tao ng kanyang pagmamahal. Kaya salamat nga po at tayong lahat sa kanyang biyaya ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya nga sabi sa akin ni Pastor Isra kanina, Tatay, 41 yung sasama sa bilibid. Sabi ko, anak, ang dami. Ano po? At tayo'y maghahatid muli doon. Maghahatid muli tayo ng tulong. Kasi, nung ako nga ho'y nakapunta doon, may kinausap nga ho ako doong 35 years nang nakakulong. Sabi ko, tagal mo na pala dito. Dito na ako tumanda, pastor eh. Something like that. At alam nyo, doon sa pag-ibig ng Panginoon na dinala natin doon, ay sabi nga ni Pastor Akunsor, mababaw ang mga kaligayahan. Mabigyan mo lamang ng, so tayo huli magdadala. Dahil tayo binayaan ng kaligtasan, tayo malusog, tayo pinagpala ng Panginoon. At ang sabi ko nga kay Pastor Iska, magdala ka ng mga toothpaste, sabon, Colgate, something like that, kape, na madaling timplahin, noodle, something like that. At sabi ko, ako'y handang mag-donate. Bibigay ko yung 5,000. Magpe-pledge ako ng 5,000, ibili mo anak ng mga kailangan ng mga preso doon. Amen. Amen po. And that is pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit. Sakripisyo na tayo nakatanggap ng biyaya at awa ng Diyos. So in return naman, yung pag-ibig ng Diyos, ibinabalik mo sa kapwa mo. Amen. Kaya nga ang pag-ibig ay hindi para sa iyo. Hello? Pwede man sabihin natin, ang pag-ibig ay hindi para sa iyo. Ang pag-ibig ay para sa iba. Amen. Kasi yung pag-ibig na para sa atin, ayun ho ay philia and eros. Hindi pa natin nakakating po yung agape love na ipinadama ng Panginoon sa atin. Okay po? Kaya pagpunta ho natin uli doon, bigyan natin ho ng mga kailangan nila. At sabi ko nga, ilan ba ang manggagawa doon? Kung 10 yung manggagawa doon, bigyan ng tagka-300. Tuwan-tuwa na ho yung mga bilanggo doon. Amen. Kaya nga tayo nakareceive ng love eh. Kasi nag-endure. May nagmalasakit sa atin. May nagmalasakit sa atin. So in return, nakatanggap ka ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi naman para sa atin. Ang pag-ibig ay may ipapadama sa iba. Amen. Amen po, mga anak. Kaya ho, yun ang layunin. This passage is intended to show to us the boldness and the courage of our Lord. Ipinapakita itong mga text na ito, yung courage at saka yung kanyang boldness. Okay ha? This passage is intended to show to us the boldness and courage of our Lord and Savior Jesus Christ. And hope to emulate that kind of boldness. Magaya natin. Maging matapang na tayo ngayon. Matagal na tayong tinakot ng demonyo. Matagal na tayong hinadlangan ng demonyo at tayo'y nangamba. Ngayon naman, ito na yung pagkakataon ng simbahan na maging courageous and bold. Something like that. Gayahin natin. Kasi meron tayong mai-emulate. May magagaya. Kaya sabi ko nga kay Pastor Edith, binigyan ko ho ng bulaklak, kunwari sorpresa, Happy Valentine, sweetheart. Sabi ko gano'n. So tumawa siya. At sabi ni Angel sa akin, Tatay, hati tayo sa cellphone. Bili natin ng cellphone si nanay. Ayan, so nag-order siya ng cellphone, 14,000. Kasi luma na yung cellphone niya. Ayan, pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit.
Ano ho? O kaya nga ho, mga magulang, huwag niyong kakaliktaang ipanalangin ng ating mga anak. Huwag niyong isusuko. Amen? Amen po. So, triple flow to our narrative sa ating pong pag-uusapan ngayon. Ano ha? The courage to approaching the place of sacrifice. Yung kanyang boldness na pumunta doon sa lugar na kung saan siya ay papatayin. O something like that. Siguro pag tayo doon, uurong kayo, atras kayo. Amen. Kaya tayo, tinan nyo, tayo. Pag ang anak ninyo, alas 9 na, wala pa, di ba lapaan ako. Okay, something like that. So, yung courage na yun, courage to approaching a place of sacrifice. Verse 1a. Basahin natin. Ano sabi nun sa verse 1a? Ang sabi dyan ay, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on Mount Olives, Jesus sent two of His disciples. So, kita na niya. So, kitang-kita na niya yung lugar ng kanyang pagpapakuan. At hindi siya umatras. At ang sabi niya, Ama, handa na ako. Ibigay ang aking buhay para sa kaligtasan. At salamat nga po, tayong lahat ay naligtas. Amen. O kaya wag na kayong lalayo, wag na kayong aalis. Napakahirap na ho ng buhay ngayon. Napakagulo na ho ng buhay ngayon. Amen. Napaka-komplikado na ng buhay ngayon. Napakamahal ng bilihin ngayon. Kasalamat. Tayong lahat, habang tumataas yung bilihin, habang tumataas yung bilihin, tayo naman ay nakakapag-conquer. Amen. O kaya, ayan, sasabihin ko nga po sa inyo. Okay ho, ako'y na-excite lang ho. Kasi miski pa paano meron tayo ng pan-down payment sa pambili ng lupa sa Malbar. Kaya, kaya ho, pag yung simbahan matapang, pag yung simbahan matapang, madaming ma-accomplish. Kasabi nga ho ni John Wesley, bigyan mo ako ng 100 tao na walang kinatatakutan. Sabi ho ni John Wesley, give me 100 men. Okay ha? Asan ba yun? John Wesley ang nagsabi nito. Ang sabi ni John Wesley ay, bigyan mo ko ng 100 tao na walang kinatatakutan kundi ang Panginoon at aming i-conquer ang mundo. Something like that po sinabi niya. At si John Wesley po ay isang 18th century revivalist. O kaya nga yung 120 sa libro ng mga gawa, binaliktad nila yung buong Jerusalem. O kaya nga mga anak, sama-sama tayong maging matapang. Amen? What we see, Jerusalem is a place of sacrifice and crucifixion. The central goal of His earthly mission was the cross. Okay ha? Yun ang kanyang mission na mamatay sa krus. And apart from the cross, redemption is not available. We are all hell-bound. Papunta tayo sa impyerno. Kasalamat sa kanyang pagmamahal Nahagip tayo ng pagmamahal na yon, at yung pagmamahal na yon ay sineselebrate natin ng February. Pero yun ay araw-araw, sandali-sandali lagi, dapat yung pag-ibig na yon nasa ating puso. At ang ating ahong pinapairal sa ating buhay ay yung agape love. Amen. Amen. Kaya, kung wala ho yun, impyerno tayo lahat. Impyerno tayo lahat. Kaya sabi nga ng Panginoon, if it is possible, let this cup pass over me.
Panginoon, Ama, kung meron pang ibang kaparaanan, pwede bang itong cup ng paghihirap, kopa ng paghihirap, ay mailampas sa akin kung may iba pa, pero yung kalooban mo, Ama. Alam niyo po, ayaw ni Lord, ayaw ni Christ, na maputol ang kanyang relasyon sa ating Ama. Yun po ang konteksto po noon. And what we see, Braveheart does not shrink. Braveheart does not shrink from this purpose, although it will entail great sacrifices and suffering on his part. Yun daw hong matapang na puso ay hindi umaatras. Bagamat ito po ay kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yan nga po, si Pastor Edith nga po, nandito. Sa likod siya. Alam niyo po, talagang sakripisyo yung ginagawa ko sa gabi. Kasi hindi na nga po siya nagdadiapher. Kasi lagi po nakaka-infection sa UTI. Minsan 2, 3 beses gumising. Ay alam niyo naman po yung maedad, nakagaya ko, mahirap gumawa ng tulog na. Pag nagising ka, ng bandang 12:00 ng gabi, 1:00, ang hirap bumawi na. Ang hirap na, tulog manok na lang. Pero dahil pag-ibig, amen, dahil pagmamahal, yun ang inyong vow sa bawat isa, sa kalusugan at kasakitan, kayo'y iisa. Kayo'y mag-aalagaan sa panahon ng kasaganaan at kahirapan, kayo'y iisa. At ang Panginoon, sabi niya, yung Braveheart, hindi siya umatras eh. Sabi niya, Lord, Ama, I am ready. So he does not shrink from this purpose. Although it will entail great sacrifices and suffering on his part. Kaya tayo, mga anak, hindi rin tayo atras. Amen? Amen. Habang may kaluluwang hindi paligtas, hindi tayo titigil. Kaya ang dami na hong simbahang contaminated na po ang simbahan. Marami na hong simbahan hindi nagtuturo ng sacrifices. Hindi nagtuturo ng cross-life. Hindi na nagtuturo ng mag-evangelism. At ang tinuturo na lang ang tawag ko doon ay mga motivational speaker. Yung ma-motivate yung tao na miski may pagsubok ay just feel good. Just feel good. O kaya nga ng isang araw, yun hong simbahan ni Joel Osteen ay binaril. Maaaring ang motibo noong bumaril, kasi kinukonsider siyang kulto. Hindi nagtuturo ng hell. Hindi rin nagtuturo ng kasalanan. Hindi rin nagtuturo na ang tao'y dapat ay humayo, magsakripisyo at tumulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mario nang naging motibo. At minsan nga po siya nag-preach sa pulpito. May isang taong tumayo, ni-rebuke po siya. At ang sabi niya, you are a profane preacher. You are a false preacher. Kasi hindi nagtuturo ng kasalanan. At yun ang gusto ng maraming mananampalataya. Amen? Ano pa yung Braveheart? Braveheart, this will mean that as He takes up our sins, yun dahong ginawa ng Panginoong pagiging matapang, ay ang kahulugan doon noon, kukuhanin yung ating lahat ng kasalanan. Amen. Kasabi ng 1 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para tayo magkaroon ng kapatawaran. Okay, salamat sa Lord. Amen. Makakatayo tayo ngayon at makakalapit sa Ama. Kaya nga noong lumang tipan, hindi ka basta makakalapit doon sa Holy of Holies. Patay ka. Amen. Patay ka. Kasi nandun yung kabanantipan. May instant nga ho sa Bible
na kinuha ho yung kabanantipan, nadala sa mga Palestine, nagkamatay yung mga taga-Palestine, nagkabukol lahat po sila. Ang ginawa ho ng mga Palestine, inalagay ho sa isang karosa, hila ang baka, ano po, ibalik sa mga Israelita, ay may isang tao ho nagmalasakit. Kasi nga ho, natilisod ho yung baka at yung kabanantipan ay lalaglag, patay po nung kanyang damputin yung kanyang kabanantipan. Kasi hindi sa pari. Hindi sa high priest eh. Amen. So ganun ka-stricto nung lumang tipan. Pero salamat sa ating kapanahunan, nabuksan yon. Amen. At nang mabuksan yon, lumaganap ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay sa lahat ng mga tao. Kasabi nga, Braveheart, this will mean that as He takes up our sins, dala ni Kristo ang ating kasalanan. He would lose for a moment the eternal fellowship that He had enjoyed with the Father. Yun, mapuputol. Sabi nga ho doon sa John, my Father, why have you forsaken me? Kaya, mahirap po na walang fellowship. Mahirap po na wala kayong ugnayan. Mahirap na wala tayong relasyon sa Panginoon. O kaya, tuwing umaga ho, kagaya sabi ni Sia at ni Gary, tuwing umaga, bago ho sila magkuha ng kanilang mga manok, nananalangin, ipinapanalangin, pumupunta ho doon sa altar, dinadala yung kanilang mga anak. Dalangin ko po, Lord, si Philip. Dalangin ko si Vincent. Dalangin ko si Mark. Ginagano nila yung mga anak nila. Kaya naman yung biyaya ng Panginoon dumadaloy sa kanila, ay mahirap pong magpalaki ngayon. Mahirap pong magpalaki. Katatamad ng bata ngayon. Totoo po. Ayaw maghugas ng pinggan. Pag nasaway mo pa, anak, hugasan mo na yung pinggan. Teka lang, nagsa-cellphone ay. Ganun pa bata ngayon. O kaya, mga anak, dadalhin natin. O kaya, salamat, Salamat sa Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. O kaya meron tayong high priest na dinidinig yung ating mga panalangin. Ayaw ni Lord na malus yung fellowship na yon. Kaya sabi niya, Ama, kung may paraan pa na ang kopang ito ay may magagawa ka pang paraan, Panginoon, pero ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang kalooban ko. Okay, so ginawa ni Lord, naputol. Kaya sabi nga ng Bible, ang amay tumalikod. Ang amay tumalikod doon sa langit. Hindi niya matingnan yung cross kasi ang lahat ng kasalanan ni Olympio, lahat ng kasalanan ni Kuya Joe, lahat ng kasalanan ni Ben, lahat ng ating kasalanan ay isinampay doon sa ating Panginoong Jesucristo upang ikaw na makasalanan ay siya ginawang kasalanan upang tayo mapalaya at mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nakatanggap tayo ng pag-ibig. Nakatanggap tayo ng kaligtasan. At doon sa kaligtasan yon, tayo naman ay namibigay ng kaligtasan. At hindi lang kaligtasan, nagbibigay tayo ng mga pwedeng maibigay sa tao para sila naman may kaunting ginhawa maramdaman nila. Amen? Amen, mga anak. Kaya, huwag niyong ilulus yun. Yung fellowship na yun. Okay, kaya pag-araw ng linggo, dito ka. Pag-araw ng linggo, nandito ka. Kaya yung courage na yun, yung tapang na yun. Yung tapang na yun. He was not afraid. He was not afraid of death. Amen? He was not afraid of crucifixion.
All this unbroken fellowship will soon be broken because of our sins. Dahil sa ating mga kasalanan. Amen? O kaya, kung kayo po ay nahihipod yan, magbigay ka na isang sachet na kaping gano'n. Magkano ba yung isang sachet na gano'n? Ha? Magkano? Ate Edith? Ha? Ayan. Padala natin daw sa bilangguan. Amen. Yung pakpak na gano'n, magkano, Joy? Wala. Okay. Bulaklak nga pala yung sa iyo. Okay. Okay, nakatanggap tayo ng pag-ibig. Dadalhin natin yung pag-ibig sa iba. Amen. O kaya nga yung pag-ibig na ating tinatamasa sa ating simbahan, dinadala natin sa ibang lugar. Amen. Lalong-lalo na yung kaligtasan. Okay, Braveheart, we usually take note of physical pain. Physical pain. Amen? Binugbog ang Panginoon. Okay. Braveheart, we usually take note of physical pain inflicted on Jesus. Okay? Like scourging, hinampas, crown of thorns, sinaksak sa kanyang noo, plus the humiliation and stripped naked. Ano po? Bold si Lord nang ipako sa cross. Ano ha? Wala siyang saplot nang siya ipako sa cross. Okay po? Mocked and being spat upon, inilapusta, ano ha? Dinuruan. This of course was itself horrendous and humiliating, but the eternal pain. Amen. Ano ha? This, of course, was in itself horrendous. Kahindik-hindik na kamatayan sa cross. Pero ang sabi ng ating pinag-aaralan, this, of course, was in itself horrendous and humiliating, but the eternal pain. The eternal pain of rejection. Kasi itong mga taong ito, ano ha, sa text na ito, ano po? Ang kanila hong nasa isip ay isang political deliverer. Ano po? Kaya sila nagsisigawan sa text na ito, ang tingin nila, i-deliver sila ni Jesus mula sa pagkakaalipin nila sa impero o sa Roman Empire. Ano po? But the eternal pain of rejection must have been more intense. Biro mo, nagpunta ka sa bayan mo, namatay ka sa krus para sa kanila, pero nireject ka. Masakit po yun. Yan nga, si Pastor Edith, minsan nga po, gusto niya makita yung nanay niya. Sabi ko, tumawag ako doon, darating si Edith dyan. Ano po, so nag-message back, down. Tinurn down. Ano po? So ako nakadama ako eh. Taong may sakit. Taong may karamdaman. Ano po? Gusto makita yung nanay niya. Nakadama talaga ho ako ng ano. Sabi ko, sakit. Masakit. Ano ha? Isang simpleng pangyayari, pero ito ho, sugat-sugat na ang katawan. Si Lord, sugat-sugat na ang katawan. Ano ha? Halos hindi makilala yung kanyang muka at yung kanyang katawan. Ano po? Halos durog po yung mukha niya. Tapos po, ang pinakamasakit sa buhay na pwedeng nadama ng Panginoon ng oras na yon ay yung rejection ng bayang Israel. Di ba ko mahirap pag nag-present ka ng negosyo, ano? Ano? Malimit sa negosyo niyo, ano? Yung rejection, ano? Amen? Oh. Kaya mga anak, huwag naman yung i-reject si Lord. Tapusin natin ang destiny. Amen!
Tapusin natin ang labang ito na habang may mga kaluluwang hindi paligtas, miski tayo reject, miski tayo pinagsasara ng pinto, miski anong ginagawa sa atin, ang ating ipapairal at ibibigay sa kanila ay pag-ibig. Ang Panginoon hindi na makilala. Strip naked, hubad po siya. Pero yung mga tao na doon sa Bethpage, doon sa Jerusalem, nagsisigawan po itong mga taong ito. At akala nila isang political deliverer lang. Ano po? At ang sabi niya ay, like the great Jeremiah, the man of sorrow. Kaya umiyak si Lord sa kanyang puso. Umiyak. Amen? Lahat tayo nakatikim ng rejection. Amen? Pero salamat sa Lord, pag tayo'y nakakadama na parang tayo ay hindi tanggap, meron tayong Panginoon na tanggap tayo. Palakpakan natin sila. Amen! Kaya meron isang pangyayari the Empress of Ireland. Pakita mo nga yung barkong ito. The Princess of Ireland. May nakasakay hong 129 na kung narinig nyo noong 1980s, the Salvation Army. Narinig mo ba nyo 1980s? Salvation Army. Grupo po ng mga misyonero na pumupunta sa bawat tribe at bawat sulok ng mundo para iparating ang kaligtasan ng tao. Sa isang masaklap na pangyayari, lumubog po yung barko. At habang lumulubog po yung barko, nakita ng Salvation Army na yung maraming pasahero ay walang life vest. Walang life vest Madodrone, mamamatay lalo sila. So ang ginawa ng 129 na miyembro ng Salvation Army, ng mga misyonero noong panahong yon, binigay yung kanilang mga life vest doon sa mga nangangailangan ng life vest na pwedeng masagip ang buhay pa. Alam niyo po itong Salvation Army, tinandag po ito ni William Booth. At ang kanilang slogan, others. Ang slogan po, o pinakatema noong Salvation Army, others. Kano sila mamamatay na-drone sila, natakpuan lahat sila po doon sa ilalim ng cabin, puro patay 129. Noong sila'y mamamatay na, others pa rin ang nasa kanilang kaisipan. Sabi nila, kami ligtas na, pupunta na kami sa langit. Amen. At mamimit na namin ang aming Savior. At sa sandaling yon ng kanilang kamatayan, ang nasa isip po nila, others na hindi paligtas. Yun ang agape love. Amen. Amen po. Yun ang ginawa ng Panginoon. Yun ang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. The cross was the most excruciating among all capital punishment because it is intended to give a slow, painful death. Dahan-dahang kamatayan. Sakit nun, Hirap nun. Parang binabalatan ka ng buhay. Kaya mga kapatid, in-encourage ko po kayo, let us be brave, let us be courageous, let us finish our destiny, at pag tayo nakagraduate, let us maging cell leader tayo. Let us serve the Lord. Paglingkuran natin ang Panginoon. Amen. Isipin natin yung others. Si Jesus, nasa langit, nasa Kanya lahat.
ang karangyaan ng langit, ang inisip niya, others na hindi paligtas. Amen. Iniwan ng ating Panginoon. Yung pag-ibig na yon iniwan. Sabi ng Philippians chapter 2, siya na Diyos, iniwan ang kanyang pagka-Diyos. Lumakad na parang tao. Amen. Kasi inisip niya yung others na hindi paligtas. At doon sa krus ng Kalbaryo, binugbog siya, nilapusta, hinubahan, walang saplot. At doon sa krus ng Kalbaryo, ang inisip pa rin niya, others. Tayo ang inisip niya. Pakisabi mo nga sa katabi mo, para kang others. Amen. Amen po. Kaya yung mga kapatid natin na wala pa dito. Kaya nga ako, very eager po ako. Very eager ako talaga na ipalaganap po ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Kaya kung walang mga matatapang, Di ba, Ben? Kung walang matatapang na simbahan na gagawin ang ginagawa natin, titigil lahat eh. Walang mangyayari. Kati nyo, excited tayo lahat dito. Di ba kaya, Jo? Kasi pupunta na naman tayo doon sa Muntinlupa. Kakamustahin natin yung mga taga Muntinlupa. At bibigyan natin ng isang sachet. Para yan. Magkape ka mamaya, ha? Amen! Kaya iniisip ng Panginoon, others. Ikaw. Amen! Yon ang February. Yon ang love month. Hindi niya inisip, kagaya noong nakasakay doon sa Empress of Ireland, isang malaking barko, na lumubog yung barko, nakita ng mga kapatid nating misyonaryo, na tinatag ni William Booth, at ang kanilang slogan, others. Maligtas pa ang iba. Amen. Okay? Kulbitin mo ulit ang katabi mo na malakas, sabi mo, para kang others. Palakpan natin ang Panginoon. Yung palakpak ko malakas! Hallelujah! Yung palakpak na kayo'y excited! Na tayo magtatayo ng simbahan sa Malbang! Na tayo mag-aakay pa ng mga kaluluwang wala pa! Kasi inisip ng Panginoon yung others. Di ba sa handaan, pag ayaw mong kumain, ikaw naman, para kang others eh. Amen. Is the secret that I found. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold. You are the treasure that I
that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Yes, God. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. I only want you. Oh, I only want Jesus. I only want Jesus. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. 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 You are my one
this world. You can have. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this Mga anak, nahingay sa akin. Okay. Isipin natin yung iba na wala pang kaligtasan. Yun ang inisip ni Lord. Kaya tayo hindi titigil, mga anak. Maging matapang na tayo. Maging bold na tayo. Madami pang mga tao ang wala pa sa Panginoon. Kaya kung kayo nahipo, yan, babalik yung mga kapatid natin sa March, sa Tayabas. Ano po? Pinagagamit natin yung resources ng simbahan. Mamaya, mayroong pupuntahan akong lupa sa Malbar, titingnan ko. Hindi tayo titigil. Kasi iniisip natin others. Amen? Amen. Kaya love is not for ourselves. Love is not for ourselves, but love is for others. Amen. Para sa iba yun. Kasi nakatingin ka na ng pag-ibig. Nakadama ka na ng pag-ibig. Natagpuan mo na ang kaligtasan. Kaya in-encourage ko kayo. Okay ha? In-encourage ko kayo. Tulong-tulong tayo. Kaya ulitin ko yung sinabi ni John Wesley, give me 100 men who does not fear. Bigyan mo ko na 100 tao na ang kinatatakutan lang ay si Jesus. At babalik ta rin ang mundo. Babalik ta rin namin ang mundo. Amen. So, meron kayo napulot, mga anak? Yung may napulot at isa sa buhay magsabi ng Amen. Yung walang napulot at walang natutunan, magsabi ng Hallelujah! Salamat. Salamat. Amen. Oh, God bless you. Taas yung kamay nyo. Mag-declare ako ng benediction. Lord, nagmamakaawa kami't nananalangin. Tulad po ng testimony ni Gary at saka ni Siya. Lord, ang aming mga anak, Lord, alam po namin itong 21st century, napakahirap, Lord, magpalaki ng mga anak because of social media. Ama, tulungan niyo po kaming lahat. Tulungan niyo po kaming lahat na mahubog ang aming mga anak sa turo ng iyong mga salita. Madala namin sa simbahan. Humayo kayo ngayong umaga. Nagmamakaawa tayo lahat sa Panginoon na iligtas tayo. Lord, ilayo niyo po kami sa mga aksidente. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga kapahamakan, sa aming pagmamaneho, sa aming mga paglalakbay, pagpasok sa opisina, sa eskwelahan, Lord. Ilayo niyo po kami sa aksidente. At Ama, kami nananalangin, ilayo niyo po kami sa mga kasakitan. Ama,
Ayaw po namin ng ospital. Ayaw po namin, Panginoon, ang mga lugar na yan. Nagmamakaawa kami, Ama. Balutan mo kami ng banal mong dugo. Tapos yung kamay nyo, balutan mo kami ng iyong pag-iingat. Lingapin mo kaming lahat, Panginoon. At bigyan nyo kami ng malusog at mahabang buhay pa upang makapaglingkod sa iyo. Balutan kayo ng pagpapala ng Ama. Payabungin ang inyong mga negosyo. Paunlarin ang inyong mga negosyo. Pagpalain ang inyong mga kinabubuhay upang lalo kayong makapagbigay sa simbahan at makatulong sa ibang tao. Humayo kayo ngayong umaga na taglay ninyo ang salita ng Panginoon at bumalik kayo sa linggo na punong-puno ng kasabikan sa kanyang gawain. Lahat na nagmamahal sa Panginoon at paglilingkuran siya ng buong lakas at isip, magsabi ng malakas na Amen.